Welcome to my channel at papatuloy natin ang ating topic, yung ating pinag-uusapan tungkol sa blueprint ng Diyos. At kinakailangan nating makuha yung nakapaloob na blueprint o katotohanan ng mga salita ng Diyos tungkol sa kanyang plano at layunin sa tao. Kaya nga, ang video natin ngayon ay ikalawang bahagi sa unang bahagi sa 7 katotohanan tungkol sa tao o niyakda ng Diyos ayon sa kanyang salita sa tinatawag the blueprint of God para sa tao. So dito, ang unang bahagi atin ang napag-usapan kung ano ang nangyari sa tao nang likhain ng Diyos ang tao. So dito natin makikita na tunay ang salita ng Diyos. So ating napag-usapan yung una, yung paglikha ng Diyos sa tao. So dito, ang bahagi sa paglikha ng Diyos sa tao ay ayon dito sa awit o Psalms 139 verse 14. Ang sabi dito, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul know it right well. So, kinakailangan pala nating malaman ang ating kaluluwa, ang kabuuan nating pagkatao, ang naiiba na paglikha ng Diyos. Sabi ito, I am fearfully. So, talagang hindi ito nilikha ng Diyos ng bara-bara. Kumbaga, ang bawat isa na humubog sa kabuuan ng katawan ng tao sa unang paglikha ng Diyos ay naroon yung kanilang takot na baka mamali yung bawat paglalagay ng detalye sa katawan ng tao. So dito makikita natin yung kagandahan ng may takot at napakaganda ng pagkalikha sa tao. Nakakamangha, marvelous are thy works, and that my soul know it right well. So bakit kinakailangang malaman ng ating kaluluwa yung ginawa ng Diyos nang likhain niya ang tao? So dito ating makikita na ang tao, ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming sangkap, chemical, tinatawag ito ng medical na chemicals sapagkat kinakailangan natin yung iron sa ating katawan. Kinakailangan natin yung sugar, kinakailangan natin yung salt, yung asin, kinakailangan natin yung carbon, kinakailangan natin yung iodine, kinakailangan natin yung phosphorus, kinakailangan natin ang calcium at iba pa na bumubuo sa katawan ng tao upang ito'y maging malusog, malakas. Kaya nga, dito ating makikita kung paano, sabi ng expression ng salita ng Diyos, sabi dito, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful, napakaganda. Fearfully, maingat na pinagdugtong-dugtong ang mga buto, bahagi ng buto ng tao. Ayon pa sa medical na pagsusuri, ang kabuuan ng tao ay mayroong 263 piraso na buto. Kung paano ito gumagalaw, kung paano gumagalaw yung connection sa ating liig, sa ating balikat, at yung connection ng ating balikat sa ating mga braso, lahat yan ay hinubog ng Diyos na maganda, na may takot, ang pagdisenyo nito ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga, kung paano meron tayong 600 na muscles, santo, ito ay pinag-aralan ng mga eksperto na kung paano nila nalaman at isinulat at ibinahagi ito sa atin na mayroon tayong 600 muscles sa buong katawan ng tao, mababae man o lalaki. So,
meron tayong, sabi pa nila sa kanilang pag-aaral, na yung ating puso, titibok ito ng 4,200 times sa loob ng isang oras. So, ganun tayo nilikha ng Diyos na prayerfully, maingat, may takot, na baka hindi mag-function ng maayos ang bawat dugtong ng kasu-kasuan ng mga utak ng buto kung paano dinisinyo ng Diyos na nakakamangha ang pagkalikha sa tao. Kaya nga kinakailangan natin na malaman ito. Ang kaluluwa o ang tao ay mayroong tatlong bahagi. Una, ang tinatawag na soul, kaluluwa. Ay, itong kaluluwa, ayon sa salita ng Diyos, meron tayo nito, ang dala ng souls ay emotion, passion. Pag sinabing passion, kung ano yung gusto niya. Gusto niyang gawin, kagustuhan niyang marating, maranasan. At ang gusto niyang, meron siyang pagnanais. Meron siyang panlasa, gustong panlasa, at lahat ng uri ng pakiramdam. Kaya nga dito makikita natin na may pagtawa sa tao, may pag-iyak, may pagtatampo, may pagkilala. So lahat ng bagay na nararamdaman ng tao, ito'y dinisinyo ng Diyos. At dito ating malalaman kung mauunawaan natin ang sinasabi ng blueprint ng salita ng Diyos, gaano pala kahalaga sa Diyos ang ating physical, spiritual at ang ating kaluluwa. So ang ating spirit, ito yung tinatawag na intellect, ito yung ating pagkikipag-ugnayan sa ating kapwa-tao. Kung tayo ba ay umaasal ng masamang asal o tayo ba ay umaasal ng nasa kabutihang asal. Kung tayo ba ay may mabuti, tayo ba ay masama, ay nakadepende yan sa ating intellectual capacity. Paano tayo umunawa, paano tayo tumingin sa mga bagay-bagay, paano tayo makisalamuha sa mundong ito. So dito makikita natin na ang spirit, naroon yung kalooban. Yun naroon yung magpapasya ang tao. So naroon din yung kanyang kamalayan sa pagkilala sa mga bagay-bagay. At ang tao, ang spirit ay may kakayanan sa tinatawag na divine power sa isang mababang kaugnayan. Kaya nga dito makikita natin na ayon dito sa 1 Thessalonica chapter 5, dito ating makikita yung 5:23 na mayroong kabuuhang tatlong bahagi ang katawan ng tao. Ang sabi dito, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit, soul, and body. At dito ating hihimayin, ating pag-aaralan base sa salita ng Diyos na kanyang inihayag sa atin ang tawag na the blueprint of God na para sa tao. So dito, ang unang bahagi ay ang spirit. Makikita natin ito sa 1 Thessalonians 5:23. Spirit and soul and body preserved blameless unto the coming of our Lord. Sapagkat kapag hindi pa na natin nalaman kung gaano nilikha ng Diyos ang tao, na ang Diyos mismo may takot. Kaya sabi na, I have made perfectly, wonderfully, and marvelous. Nakakamangha. Nakaka-amaze ang pagkalikha ng Diyos sa tao. Ayon sa disenyo, sa bawat hibla, sa bawat pagbugso ng dugo ng tao. Dito lang sa 5 senses ay napakalaki na at nakakamangha na ang ginawa ng Diyos sa tao. Kaya nga, ang sabi ng salita ng Diyos,
man made lower than angels. Nung nilikha ng Diyos ang tao, mas mababa ng konti. Sabi dito sa salita ng Diyos, mas mababa ng konti ang tao sa pamantayan ng paglikha ng Diyos sa mga anghel. At ito ay ating makikita sa Psalms chapter 8 verse 5. Sabi dito, for thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. So dito ating makikita na nilikha ng Diyos ang tao, mas mababa ng konti sa mga anghel. At ayon sa Hebreos, pinagtibay ito sa Hebrews chapter 2 verse 7. Ito'y pinagtibay. Ang sabi dito, pinakikita dito na sabi dito, thou madest him a little lower than the angels, thou crownest him with glory and honor, and did set him over the works of thy hand. So ito yung nilikha ng Diyos ang tao na mas mababa ng konti sa balyo ng angel. Ngunit ipinagtiwala ng Diyos ang kanyang gawa. At yun ang ginawa ng Diyos, kailan kaiba. So dito ating makikita na the material and spiritual natures of man are clearly distinguished in Scripture. So ibig sabihin, yung mga bahagi ng spiritual na pagkatao at natural na katawan ay ipinahahayag, ipinakikita sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So dito ay sa Genesis chapter 2 verse 7, ito yung ating malalaman. Genesis chapter 2 verse 7, ito ang sabi ng salita ng Diyos. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So dito, ayon sa Genesis, soul and spirit are not dust. So ibig sabihin, ang kabuuhan ng isang tao ay hindi doon sa kabuuhan na hinubog siya mula sa alabok. Kundi ang tao may tatlong parte, soul and spirit. At ito'y ating malalaman kung ano ang soul at kung ano ang spirit sa ating pag-aaralan sa video ito. Kaya nga, ang sabi ng salita ng Diyos, ang espiritu aalis sa katawan sa oras na dumating ang kamatayan. Ayon sa pahayag ni Job, Job chapter 14. Ang kanyang pahayag ay ganito. 14 verse 10. But man dieth and wasteth away, yea, man giveth up the ghost. And where is he? Saan papunta kapag ang tao ay namatay? Saan mapupunta ang kaluluwa? Saan mapupunta ang spirit? So itong mga bagay na ito, inihahayag ng salita ng Diyos. Sa 2 Samuel, ito ang ipinasulat ng Diyos. 2 Samuel chapter 12. Dito ating makikita na sa verse 19 to 23, nasa paghihirap at bingit ng kamatayan ang anak ni David. At siya ay nag-ayuno, nagsumamo sa Diyos,
na pagalingin ang bata. Ngunit dahil sa kasalanan niya kay Bathsheba, at dahil sa kasalanan niya na siya ang dahilan ng pagkamatay ng asawa ni Bathsheba, ang bata ay namatay. Nung nalaman niya na namatay ang bata, agad siyang tumayo mula doon sa kanyang pag-aayuno. Agad siyang tumayo doon sa kanyang pagpapatira pa sa Diyos. At siya nagbihis at kumain. Nagtaka ang kanyang mga tauhan at mga sundalo. Ang sabi, anong nangyari sa iyo? Nung bata buhay pa, naroon ang iyong pagluluksa. Bakit ngayon ang bata ay patay na at ikaw ay nagaya, nagbihis at kumakain ka? Ito ang sagot ni David. Sabi niya, nang buhay pa ang bata, ako'y lumapit sa Diyos na nagpatira pa sa pag-aakalang ibabalik ng Diyos ang kanyang sigla at mapanatili ngayon ang buhay. Ngayon siya'y patay na. Hindi na siya babalik sa akin. Manapa, darating ang panahon, ako'y pupunta sa kanya. Dito pinapakita niyang salita ng Diyos, yung blueprint ng Diyos tungkol sa tao. Na once ang tao, umalis yung kanyang buhay, may iwan ang kanyang katawan sa alabok, babalik. So dito ating makikita na maari din naman mabuhay matapos mamatay ang isang tao. Sa unang hari, dito makikita natin, kaya ipinangangaral ang tungkol sa pagkabuhay na maguli. Bagamat ang tao mamatay, magkakaroon ulit ng buhay galing sa Diyos. So sa unang hari, chapter 17, verse 20 to 22, dito ating makikita yung senaryo na yung bata ay namatay sa panahon ni Elijah. Sabi dito, and he cried unto the Lord and said, Lord, O Lord my God, thou hast also brought evil upon the widow whom I sojourned by slaying her son. And he stretched himself upon the child 3 times and cried unto the Lord and said, O Lord my God, I pray thee, let this child's soul come into him again. And the Lord heard the voice of Elijah, and the soul of the child came into him again and revived. And Elijah took the child and brought him down out of the chamber into the house and delivered him into his mother. And Elijah said, See, thy son liveth. So dito pinapakita naman ang blueprint ng Diyos. Ang kamatayan, matapos may declare na namatay ang isang tao, ang buhay na nawala. Ngunit kapag mayroong mananalangin at hingin sa Diyos na ibalik ang buhay, at kapag ang dalangin na yun ay pinakinggan ng Diyos, mangyayari ang resurrection, ang pagkabuhay na maguli. So dito, makikita natin na ang ating napag-usapan ay tungkol sa kaluluwa. At ano ang mangyayari sa ating espiritu? Ayon sa Proverbs chapter 20 verse 27, dito makikita natin ang blueprint ng Diyos. So lahat na nakasulat patungkol sa tao, ito ay blueprint ng Diyos para sa ating kaalaman. Ito ay blueprint ng Diyos na darating ang panahon, hahanapin ito ng Diyos sa atin kung paano natin inalam ang katotohanan tungkol sa ating mga sarili.
tungkol sa kabuuan ng tao. So dito, ating tutunghayan ang Proverbs 20 verse 27. Ito ang sabi, "The spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly." So, sa ating napag-usapan kanina, sa ating nasabi, mula sa salita ng Diyos, mula sa blueprint ng Diyos, ayon sa 1 Thessalonians 5:23, ng tao ay mayroong tatlong bahagi: spirit, soul, and body. So dito, ang sinasabi ng salita ng Diyos, the spirit of man is the candle. So habang ang spirito nito ng tao, ito yung magbibigay liwanag sa kabuuan ng kanyang pagkatao, sa kabuuan ng kanyang kaluluwa. Ngunit nang dumating ang kasalanan, ang spirit na ito ay nalugmok. At wala siyang lakas na magbigay sa kaluluwa ng mga bagay na nararapat. Kaya ang tao sa unang pasimula, nang pumasok ang espiritu ng Diablo na dumaya kay Eva, na pagdimla ng puso at isipan ng tao. Ngunit nang dumating ang ating Panginoong Kristo na nagdala ng ilaw at nagkaroon ng communication sa espiritu ng Diyos, ang espiritu ng tao, doon lang mamumulat ang tao patungkol sa liwanag na ito na mula sa Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, I am the light of the world. At sino yung liwanag na yun na dapat makunik ang espiritu ng tao sa espiritu ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesus. Job chapter 32. Dito ating makikita ang tungkol sa Job 32 verse 8, yung espiritu ng tao. Sabi dito, but there is a spirit in man, that in and the inspiration of the Almighty giveth them understanding. Ang espiritu na nilagay ng Diyos sa tao, na tinatawag na spirit of man, ay inilagay ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng communication sa Diyos. Upang ang tao ay magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ayon sa John chapter 4 verse 24, God is a spirit. God is a spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth. Yan ang purpose ng Diyos. Bakit meron tayong spirit? Merong espiritu na nilagay ng Diyos sa ating mga buhay. Espiritu man. Ngunit kapag dumating ng tao ay mamatay. Ayon sa Ecclesiastes chapter 12, Ecclesiastes chapter 12 verse 7, ito ang sabi ng salita ng Diyos. Then the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. So, ibig sabihin, nang nilikha ng Diyos ang tao sa tatlong bahagi, ang alabok ang naging katawan ng tao, tinatawag itong body, at ang espiritu, para magkaroon ng pakikipag-ugnay sa espiritu ng Diyos ng tao. Kapag namatay ang tao, sabi dito, ang alabok babalik sa alabok kung saan ito nagmula, at ang espiritu ng tao ay babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ating makikita na ang spirit at ang katawan, kaluluwa, spirit and soul are in man's body.
So, ibig sabihin, habang buhay ang tao, ang kaluluwa at ang espiritu ay nasa loob natin ito. Nasa loob natin ito. Ito ang tinatawag na spirit of man. Kaya tayo, ay sa salita ng Diyos sa 1 Corinto, meron tayong ugnayan sa 1 Corinthians chapter 2 verse 11. Ito ang sinasabi, for what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so, the things of God knoweth no man but by the Spirit of God. So dito naman makikita, ipinakikita ng Diyos yung kanyang blueprint sa tao. At ipinakikita din niya ang blueprint ng espiritu ng tao at ang espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, dahil sa espiritu nito na mayroon tayo sa ating kalooban, ito yung spirit na makikipag-communicate sa ating kapwa-tao. Para maintindihan natin yung hinaing ng isang tao, para maintindihan natin yung damdamin ng isang tao, para maintindihan natin kung ano yung plano at layunin ng isang tao sa pamamagitan ng espiritu ng tao. Ngunit sa pamamagitan naman ng espiritu ng Diyos sa ating espiritu na magkaroon ng ugnayan, malalaman natin ito. Malalaman natin kung ano ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Kung dito makikita natin na ang spirit and soul are in man's body. So, dito makikita naman natin yung the body can be killed but not the soul. So, dito naman makikita natin na maaring mamatay at patayin yung ating physical tulad ng nangyari sa biblical na account ng mga tao ng Diyos. Tulad kay Juan Bautista na pinapugutan ng ulo ni Herodes. Ni Herod. So, pinatay yung kanyang katawan, pero hindi yung kanyang kaluluwa, hindi yung kanyang espiritu. Kaya nga dito makikita natin na the body can be killed but not the soul. So, anong katotohanan nito? Ano ang blueprint ng Diyos tungkol sa bagay nito? So, dito natin makikita sa Mateo chapter 10 verse 28. Ang ito ang katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Fear not them which killed the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. So ito yung warning. Nasabi ng Panginoon sa Kristo dito, huwag kayong matakot doon sa mga taong mamamatay tao, pumapatay ng tao, dahil hindi nila mapapatay ang iyong kaluluwa. Ang dapat daw katakutan, sabi ng salita ng Diyos, ay yung may kakayanang pumatay, muwasak ng kaluluwa at katawan sa impyerno. So dito makikita natin na kinakailangan nating malaman ang blueprint ng Diyos tungkol sa tao. So dito, the spirit can be willing in the place, the spirit can be willing, the place powerless to execute. So meron naman tayong ganitong sitwasyon sa buhay natin. May mga bagay tayo na gustong gawin na inuudyok sa atin ng spirit. Pero hindi natin magagawa dahil sa kahinaan at hindi makikipag-isa ang ating katawan. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng labanan, nagkakaroon tayo na parang hungkag yung ating kalooban dahil hindi sila nagkakasundo. Kaya ang reaction ng tao ay iritado. Sapagkat doon sa loob niya, meron siyang gustong gawin, ngunit yung kanyang katawan, umayaw. So dito nagkakaroon ng problema ang tao. So dito sa Luke 12 verse 5 naman, dito na makikita natin yung tungkol sa bagay na ito. Sabi dito, but I will forewarn you to
whom you shall fear, for him which is after he had killed hath power to cast into hell. I say unto you, fear him. So dito dapat ang katakutan ng tao ay ang Diyos. Ang Diyos na may kakayanan na patayin ang kaluluwa at ibulid ang katawan sa impyerno. Kaya nga dito, sa pag-aaral natin ng video ito, ng topic na to, inihayag ng Diyos yung kanyang blueprint para sa tao. At dito makikita natin na kailangan ating makita na the body can be killed but not the soul. Kaya para hindi tayo magkaroon ng, minsan tatakot tayo sa ating kapwa-tao. Pero kung meron tayong Diyos sa buhay natin. Kaya sa panahon ng mga Kristiyano, sa mga unang Kristiyano na magsisimula pa lang na kung saan nakita nila ang sacrifice ni Jesus, nakita nila yung ginawa ng Panginoong Hesus, sila hindi natatakot sa kamatayan. Alam nila na hindi mapapatay ang kanilang kaluluwa at ang kanilang espiritu, kundi yung katawan lamang. At alam nila na may pangako ang Diyos isang araw, ibabalik ng Diyos ng buo ang kanilang physical, spiritual na katawan. Kaya nga, sa pamamagitan ng ating katawang lupang ito at ng ating espiritu, kailangan ito magkasundo. Kailangan ito magkaisa. Dahil ang layunin ng Diyos kung bakit nalikha ang tao ay para siya ay luwalhatiin. Isaiah 43 verse 7, ang sabi niya dito, even everyone that is called by my name, I have created him for my glory, I have formed him, I have made him. So, nilikha pala tayo ng Diyos, ayon sa blueprint nga, ay para siya luwalhatiin, para siya sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya sa 21, ang sabi niya dito, sa Isaiah 43:21, these people have I formed for myself, that they shall show forth my praise. So dito makikita natin na ang layunin ng paglikha ng Diyos sa tao ay para siya luwalhatiin. Ngunit makikita natin sa simula't simula ang tao na daya. At mula noon, ang tao ay malayo na sa Diyos. At hanggang sa kalusalukuyan, may mga taong malayo sa Diyos. Namumuhay sila sa buhay na ito na walang pagkakilala, walang pagkaalam sa mga salita ng Diyos, higit sa lahat sa blueprint ng Diyos tungkol sa tao. At ito ang pinakamahalagang bahagi at pinakamahalagang katotohanan sa video natin ay imumulat tayo ng Diyos. Ito isang tinapay na binibigay ng Diyos sa iyo upang ikaw ay magkaroon ng kaalaman, upang ikaw ay mamulat sa katotohanan tungkol sa blueprint ng Diyos. Kaya nga, ang ating katawan at ang ating espiritu dapat ito magkaisa upang luwalhatiin ng Diyos. Upang malaman natin, hanapin natin ang mga bagay ng Diyos, alamin natin kung anong kalooban ng Diyos. At makikipag-isa yung ating espiritu sa ating katawan upang gawin natin kung ano ang nakakalugod sa Diyos. Pero kung separate yung ating spirit, ang ating katawan, ay walang mangyayari. Sabagat sabi nga ng salita ng Diyos kanina, na may pagnanais ang espiritu sa ating kalooban, ngunit bigo ang spirit dahil ayaw makipag-isa ng ating katawan. Kinakailangan makita natin na ayon dito sa 1 Corinto chapter 6 verse 20, kailangan natin malaman itong katotohanan na to tungkol sa sinabi ng ating Panginoon Hesus, tungkol sa
blueprint ng Diyos. Ang sabi, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit. So dito, maluluwalhati ng Diyos. Maluluwalhati natin ng Diyos sa pamitan ng ating espiritu at ng ating katawan. Sapagat sa gayon, binili tayo, kinuha tayo ni Jesus, tinawag tayo ng Diyos sa pamitan ng kanyang bugtong na anak para luwalhatiin natin ang Diyos. So dito, both flesh and spirit can be filthy. So dito naman, kaya may mga taong masama at gumagawa ng kasamaan. May mga taong marumi ang pamumuhay dahil may pagpapasya ang tao. Kapag ang espiritu at ang kanyang katawan ay susunod doon sa kasamaan, sa karumihan, magiging marami ang buhay ng isang tao. At ito ang sabi niya sa 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Second Corinthians chapter 7 verse 1, sabi, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Makikita natin dito na sinasabi ng blueprint ng salita ng Diyos. Ito'y blueprint na pinasulat ng Diyos sa iba't ibang kapanahunan, sa iba't ibang kaparaanan, upang pagdating sa kapanahunang itinakda ng Diyos, ipapaalam ito ng Diyos sa kanila. At ito ang kapanahunan na malalaman natin ang plano at layunin ng Diyos sa pamamagitan ng Bible. Na ito'y inihanda ng Diyos. Ang Bible ay inihanda ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Sapagkat ang kapanahunan ng kung paano ginawa at ipinahayag ng Diyos ang patungkol sa Bible ay hindi tayo saklaw nun. Sapagkat may mga taong kinamit ang Diyos nun. Ngayon, ibinigay sa atin ang Bible. Upang sa pamagitan ng Bible, malalaman natin yung blueprint ng Diyos, malalaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos, malalaman natin kung ano yung nais ng Diyos natin gampanan, nais niyang gawin natin. So dito, kinakailangan nating malaman na our spirit, kapag ito'y nakipag-ugnay sa evil spirit, magiging marami ang ating buhay. At salamat sa dugo ng ating Panginoon Kristo na maglilinis sa ating maruming buhay at pamumuhay. Sapagkat yung mga bagay na kinapuputan ng Diyos, marumi sa paningin ng Diyos. Yun ang ginagawa at gagawin ng isang tao kapag ang spirit niya at ang katawan niya nakipag-isa sa kasamaan na ginagawa ng diablo sa pamamagitan ng masasamang gawain. So dito, pinapakita ng salita ng Diyos na yung ating ding katawan at yung ating espiritu, pwede rin siyang gumawa ng masama at pwede rin siyang gumawa ng kabanalan ng Diyos. Kaya sabi niya dito, from all filthiness of the flesh, sa lahat ng karamihan ng laman, and the spirit perfecting holiness. So yun naman, magagawa naman natin yung mga bagay ng Diyos na hinihingi ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng Spirit ng Diyos. Makikipagkasundo yung ating Espiritu sa pamamagitan ng Holy Spirit. Igagabay naman tayo ng Holy Spirit sa kabanalan sa buhay upang mamuhay sa katuwiran at kabanalan na inihahayag ng Diyos sa ating mga buhay. So dito, ating makikita na the inner man natin, meron tayong inner man na tinatawag ayon sa salita ng Diyos. Sa 2 Korinto chapter 4 verse 16 to 18, dito naman natin makikita kung anong blueprint ng Diyos. Sabi dito, for which cause you repent not, but through our outward man perish, yet inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but of the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not are eternal. So dito makikita natin, the inner man is eternal, the body is mortal.
So dito, yung ating inner man, yung panloob nating pagkatao. Yung panloob nating pagkatao, ito ay binubuo ng dalawang bahagi, spirit and soul. Kaya dito makikita natin na ito'y eternal. Eternal yung ating spirit, eternal yung ating soul. Ngunit yung ating katawan, ito yung may hangganan. Ito yung tinatawag ng mortal body. Sapagkat ito'y nagmula sa labok, binigyan ng Diyos ng buhay. Ngunit darating ang panahon dahil sa kasalanan, babalik ito sa alabok. At ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ipinapaalam niya sa atin ang blueprint niya tungkol sa tao. Kung ano mangyayari sa tao, kung anong gampanin sa tao. So dito, ang tao, sabi ng salita ng Diyos, the inner man is fully conscious after leaving the body. Yung ating loob, panloob na pagkatao. Yung tunay na tayo, yung tunay nating anyo, Diyos lang nakakita. Sapagat ang anyong ito, nung nagmula sa labok, darating panahon, maaagnas ito. Babalik sa labok. Ngunit yung inner man natin, yung panloob nating pagkatao, bagamat humiwalay na ito, mamatay na ito, hindi mawawala yung kamalayan natin bilang tao. Na meron tayong panloob na pagkatao, hindi nawawala yung ating conscious, yung ating kamalayan, kahit na mamatay na ang tao. Sapagat mayroong bahagi ng salita ng Diyos. Ito yung blueprint ng Diyos na sinasabi. Sa Mateo 10:28. Ang Mateo 10:28, dito natin makikita ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi niya, "Fear him not which kill the body, but not able to kill the soul, but rather fear him that which is able to destroy both soul and body in hell." So dito natin makikita, yung kanyang inner man, meron siyang spiritual body. Dahil yung kanyang physical body, the mortal body, is namatay. Ngayon, ayon dito sa Lucas, mayroong mahalagang katotohanan na dapat nating makita. Pinatutungkulan dito yung dalawang uri ng buhay ng tao. Simula sa 16 hanggang sa unahan. 19 hanggang sa unahan. Dito yung kwento ng buhay ng dalawang tao. Yung namuhay sa kasamaan, namuhay sa kalayawan ng mundong ito, at yung isa ay namuhay sa pananampalataya. Kapag isang tao ay namuhay sa pananampalataya, consider siya as mahirap. Mahirap gumalaw. Hindi lahat ng bagay pwede niyang galawin. Hindi lahat ng bagay ay pwede niyang angkinin. Hindi lahat ng bagay, hindi sa lahat ng oras meron siyang dapat puntahan. Sapagkat dito ay pinagkikita ang salita ng Diyos. Na yung dalawang tao, yung isa ay mayaman. So, sa madaling sinabi, yung pamumuhay niya bilang mayaman sa gana sa lahat ng bagay, magawa niya kung anong gusto niyang gawin. Makakarating siya kung saan niya gustong pumunta. Makakain niya kung anong gusto niyang kainin. Masisiyan siya kung gusto niyang entertainment. Ngunit dumating ang panahon na namatay siya. Yung kanyang conscious, yung kanyang kamalayan, yung kanyang inner body, at yung kanyang spiritual body, nalaman na lang niya na nandoon siya sa isang lugar ng pagdurusa. Kaya napakahalaga na ating malaman na malaman natin ang blueprint ng Diyos. Sapagkat kapag nalaman natin, malalaman natin ang daan tungo sa buhay, malalaman natin ang daan tungo sa kapangkat. At saan ka pipili? Siyempre pipiliin natin ang buhay, ang daan ng buhay. At lalayo tayo sa daan at tungo sa kapamakan. Kaya dito, sa Lucas 16, dito ipinakikita ng Panginoong Hesus ang blueprint ng Diyos sa atin. Nasabi pa niya, "There was a rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which laid at his gate full of sores, and desiring to be fed crumbs which fell from the rich man's table.
Moreover, the dog came and licked his horse. And it came to pass the bigger died, and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. So dito makikita natin, unang namatay yung mahirap, sapagkat kulang siya ng pangsuporta sa kanyang pisikal na katawan, sapagkat yung ating pisikal na katawan, kapag ito'y mahinang-mahina na, iiwanan ito ng ating spirit and soul na tinatawag na inner man. So madaling sabi, namatay siya. Kung siya namatay, ang sabi ng salita ng Diyos, dinala siya sa sinapupunan ni Abraham ng anghel. Kung titingnan natin, kapag ka isang taong matuwid, paano tayo magiging matuwid kapag sumampalataya tayo sa Panginoon Hesus? Sumampalataya tayo sa Panginoon Hesus na siya namatay sa cross para sa ating makasalanan, inilibing at muling nabuhay. At tayo sumampalataya sa Kanya bilang siya ay anak ng Diyos. At tayo sumampalataya sa Kanya bilang siya ay tagapagligtas, Mesiyas. Magiging matuwid tayo sa paningin ng Diyos. Ngayon, nung namatay ang mayaman, ang sabi ng salita ng Diyos, and it came to pass the bigger died, and the rich man died also and was buried. So, inilibing siya. Ang ibig sabihin, yung kanyang physical na katawan na nagmula sa likabo, ibinaon sa lupa. Ngunit ang kanyang inner man at ang kanyang spiritual body. Kasi meron tayong spiritual body na humahawak doon sa ating inner man. Meron tayong physical body, meron tayong spiritual body. Ngayon, nung namatay siya, ang sabi ng salita ng Diyos, napunta siya sa lugar ng pagdurusa. Naroon siya sa lugar na kung saan mainit. At ang kanyang ngala-ngala ay natutuyo sa uhaw. At sa kanyang pagtingala, naroon sa sinapupunan, kalong-kalong ni Abraham, si Lazarus, na komportable. Naroon yung tubig, naroon yung prutas ng pagkain, naroon yung lahat ng kailangan niya para maging komportable. Si Lazarus. At nakita niya ang buti ng tubig, at ang sabi niya, Amang Abraham, baka pwedeng papuntahin mo dito si Lazarus. Kahit yung dulo lang ka ng kanyang daliri, isaw-saw sa tubig at ipatak sa kanyang dila sapagkat siya nasa lugar ng labis na pagdurusa. Pinaalala ngayon ni Amang Abraham ang buhay niya na ipinamuhay niya na siya nabubuhay pa. Sabi ni Amang Abraham, alalahanin mo ang iyong buhay na ikaw ay nabubuhay pa sa lupa. Namuhay ka sa lahat ng magagandang bagay at ito namang si Lazarus ay namumuhay siya doon sa kasalatan dahil hindi lahat ng bagay pwede niyang gawin, hindi lahat ng bagay pwede niyang angkinin. Di katulad mo, sabi ni Amang Abraham, na kinamka mo lahat ng kayamanan, lahat ng kalayawan sa buhay na ito ay naranasan mo dahil sa iyong kayamanan at ngayon ikaw ay nasa pagdurusa. So ang request niya, nabigo na yung kapatak na tubig na mula sa dulo ng daliri ni Abraham, ni Lazarus, na ipapatak sa kanyang dila para siya matighawan yung kanyang pagdurusa. Nabigo siya. Muli yung kanyang consciousness gumana. Naalala niya yung kanyang pamilya. Naalala niya yung kanyang mga kapatid. Kaya nag-request siya ulit. Ang sabi niya, Amang Abraham, kung hindi man pwedeng pabalikin mo lang muna sa lupa si Lazarus. Para sabihan yung aking 5 kapatid. Baka sakaling mapunta sila rito. Ang sabi niya, Amang Abraham, hayaan mo sila. Sapagkat naroon yung mga ngaral sa lupa. Naroon si Abraham. Naroon ang mga kasulatan ni Moses. Naroon ang kasulatan ng mga propeta. Hayaan mo silang makinig. Sabi naman ng taong namatay na mayaman, hindi ang mga Abraham. Mas maniniwala sila
kung may mabubuhay mula sa mga patay. Ang sagot ni Amang Abraham, kung hindi sila maniniwala kay Moses, kung hindi sila maniniwala sa mga kasulatan, kahit pa ang patay na muling mabuhay, hindi sila maniniwala. So, ang ibig sabihin, ano ang pinakikita na blueprint ng Diyos dito na dapat nating malaman? Yung conscious natin, yung kamalayan natin sa mga pangyayari na bumubuo doon sa ating puso't isipan, response sa pagdurusa at concern sa mga taong bahagi ng ating buhay sa nakaraan, maaalala natin yan. Ngunit hanggang doon na lang. Sapagkat mayroon ng pagitan na hindi pwedeng tawirin nang napunta sa lugar na yun, papunta doon sa lugar na kinalalagyan ng tao na may pananampalataya sa Diyos na buhay. So dito makikita natin na bakit mahalaga na malaman natin ang blueprint na ito ng Diyos. So dito sa pagpapatuloy natin ito bagaman ito ay mahaba dahil kailangan nating malaman ang blueprint ng Diyos na ito na para sa tao. Ngayon, soul can be dead while the bodies are alive. So ating napag-usapan, aking ibahagi yung tungkol sa namatay. Inilibing pero yung kanyang spiritual body, yung kanyang inner man, ay napunta doon sa pagdarusa, lugar ng pagdarusa. Dito naman, iba naman ang kaso dito sa Mateo. Pwedeng ituring na patay na yung kanyang inner man, yung kanyang spirit at ang kanyang soul, habang buhay pa ang kanyang physical body. Ito naman ang nakita at sinabi ng Panginoong Kristo. So dito, sa Matthew chapter 8, may isang taong nakakilala sa Panginoong Jesus. Sumunod siya sa Panginoong Jesus. Dumating yung balita, isa sa iyong pamilya na matay. Sa kanyang pamilya na matay. Tapos sabi niya, Panginoon, pwede ba kung umuwi muna para makilibing sa aking kamag-anak na namatay? So dito, sa Matthew 8:22, ito ang sabi ng tao sa Panginoon Jesus. Another of the disciples said unto him, Lord, suffer me first to go to bury my father. So yung kanyang ama namatay. Tapos siya, sumusunod na siya sa Panginoon. Naging disciple na siya ng Panginoon ng mga panahon na yon. At namatay ang kanyang tatay. At sabi niya, Panginoon, payagan mo ako na pumunta para makipaglibing sa libing ng aking tatay. Ang sagot ng Panginoon Jesus ay ganito. But Jesus said unto him, follow me. Let the dead bury their dead. So, ano ibig sabihin ng Panginoon Jesus? Buhay pa man ang kanyang tatay, itinuring ng patay sa paningin ng Diyos. At lahat na nakapaligid sa kanyang sambahayan, lahat ng mga kamag-anak ay itinuring ng Panginoong Jesus na spiritual dead. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, na ang ating kaluluwa, yung ating inner man, buhay pa tayo sa mundong ito, gumagalaw pa yung ating katawan, pero sa paningin ng Diyos, tayo'y patay na. Yun ang paningin ng ating Panginoong Jesus sa magulang ng taong naging disciple niya. Sapagkat na ang tao ay nagkasala, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. So meaning, buhay pa ang kanyang physical, gumagalaw pa ang kanyang mortal body, pero yung kanyang inner man, yung kanyang soul, yung kanyang kabuuhan ng kanyang pagkatao, doon sa nakapaloob sa katawang ito, itinuring na ng Diyos ng patay sapagkat nabuhay sila na wala silang pakialam sa mga bagay ng Diyos. Hindi nila alam ang blueprint ng Diyos. Hindi nila alam kung ano yung katotohanan ng plano at layunin at kung paano nilikha ng Diyos ang tao, na pinahalagahan ang Diyos, nilikha ng Diyos ang tao, na may takot pa ang Diyos. Sabi ito, fearfully, wonderfully, and marvelously
nilikha ng Diyos ng tao. Hindi nila nalaman. Kaya ang sabi ng Panginoon Jesus, hayaan mo sila. Sumunod ka sa akin sapagkat sa pagsunod mo sa akin, mayroon ka ng buhay. Sila na hindi sumunod sa akin, bagamat sila ay iyong pamilya, itinuturing sila ng Diyos sa paningin ng Diyos at sa damdamin ng Diyos. Patay ang isang tao habang siya nabubuhay kapag ang Diyos walang bahagi sa Kanya. So dito sa pagpapatuloy natin, makikita natin na patay na habang nabubuhay pa sapagkat sila ay nabubuhay sa kalayawan. Bali wala ang Diyos, walang bahagi ang Diyos sa buhay nila. Hindi nila alam kung ano ang blueprint ng Diyos. Hindi nila alam kung ano ang plano at layunin ng Diyos. Kaya kung sabi sa 1 Timothy 5:6, dito ating makikita na buhay pa pero parang patay na. Sabi dito, now she that is widowed indeed and desolate trusted in God. And 6, but she that liveth in pleasure is dead while she liveth. Siya, ay tinuring ito sa isang babae. Ito ay blueprint sa babae. Ito ay blueprint tungkol sa church. Na kapag ang church o ang babae o sino mang tao nabubuhay sa kalayawan, buhay pa siya, kumakalaw siya, kumikilos pa siya, nakakarating pa siya kung saan gusto niya marating sa mundong ito, pero sa paningin ng Diyos, patay na siya. Kaya napakalaga na ating malaman ang blueprint na ito ng Diyos sa ating buhay. Sa Revelation, sabi ng salita ng Panginoon, ang Panginoon mismo nakita niya yung buhay ng church. Sabi niya sa Revelation chapter 3 verse 1, unto the angel of the church of Sardis write, distinguish he that hath the 7 spells of God, and the 7 stars, sabi ng Panginoon Jesus, I know thy works, that thou hast a name, thou livest, and art dead. Church, nabubuhay, namumuhay, livest, but dead, patay na. Ano ang ibig sabihin ng mga bagay na ito ng blueprint ng Diyos? At ito ay responsable natin malaman. Ito'y katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. At ito'y tinapay na napakalaga na kapag ito'y ating nalaman at ito'y ating tinanggap, sinampalatayanan at ipamuhay, magkakaroon tayo ng buhay na mula sa Diyos. Kaya dito natin makita, the soul of the righteous have eternal life, even after the body dies. So ito naman yung promise, yung blueprint ng Diyos tungkol sa taong matuwid, na pinaging matuwid sa pamitan ng banal na dugo ng ating Panginoon Jesus, na pinaging matuwid sa pamitan ng pagsampalataya ng tao sa Panginoon Jesus. The soul of the righteous, yung kaluluwa ng isang matuwid, ay mayroong buhay na walang hanggan, maging pagkatapos ng kanyang katawan mamatay. So dito naman makikita natin sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him have an everlasting life. So ito ang sabi ng Panginoon Jesus sa Juan 5 verse 24. Sabi niya dito, verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on Him that sent me, and hath everlasting, and shall not come into condemnation, but is passed from death to life. At ayon pa sa 6:47, sinabi ng ating Panginoon sa 6:47, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. So, pag sumampalataya tayo sa Kanya, at meron tayong pananampalataya sa bugtong ng Diyos, at inaalam natin ang blueprint ng Diyos para sa atin, inaalam natin kung anong kalooban ng Diyos, kung anong Kanyang plano at layunin, may buhay na walang hanggan tayo. At dumating man yung kamatayan sa ating pisikal na katawan, may buhay na walang hanggan na naghihintay. At yun yung halimbawa ng Panginoon Jesus doon kay Lazaro. Matapos siyang mamatay sa pisikal, kasi ang tao ay may tinatawag na dalawang klaseng kamatayan. Spiritual death. Ang spiritual death, yun ang unang naranasan ni Adan na Eva.
Bago nila naranasan ang physical death, 930 years muna naranasan ni Adan bago siya namatay. Pero yung kanyang physical, yung kanyang spiritual death ay mula nang sila ay magkamalay sa kasalanan at nawala yung kanyang kaluluhatian ng Diyos na binalot sa kanila, doon sila namuhay sa tinatawag na spiritual death. At kailan lang nabalik sa kanila nang sila ay sumampalataya sa Panginoon Jesus, na ang Panginoon Jesus ay namatay umaraon sa kailaliman kung saan ang mga taong inalipin ng Diablo at pinalaya ng Panginoon Jesus ang bawat isang sumampalataya sa Kanya. At dito ipinakikita na kapag ka narinig ng sino man ang tinig ng Panginoon Jesus, siya mabubuhay. So dito, ito ang blueprint ng Diyos. Gaano kahalaga yung pakikinig sa salita ng Diyos? Gaano kahalaga yung marinig natin ang tinig ng Diyos na mangungusap siya sa atin o papahayag siya sa atin? Kaya naman, ang plano at layunin ng Diyos sa content natin is ihayag ang blueprint ng Diyos para sa tao. Layunin nito ay upang malaman ng tao, mapaghandaan ng tao at magpapasyang tao sabay sa Diyos para sa kanyang sarili o para sa sanlibutan na ang dulo, sarili at sanlibutan ang dulo ay kapamakan. Ngunit sa Diyos, ang pinili natin ng Diyos, tumutok sa buhay na walang gano'n. Ngayon dito sa John 49, dito rin natin makikita 49:10, ang sabi ng salita ng ang Panginoong Sos, "Yet a little while the world seeth me no more, but ye see me, because I live, ye shall live also." So habang nakikita natin ang Panginoong Sos sa pananampalataya, habang buhay ang Panginoong Sos sa ating puso at isipan, habang tayo ay nagmamasid, kaya sabi ng Panginoong Sos, "But ye see me because I live, ye shall live also." Ibig sabihin, habang sa buhay na ito, makikita natin na gaano kahalaga na mayroon tayong pagkakilala, pagkakatiwala at pananampalataya sa Panginoong Kristo. Tayo tulad sa nakatingin sa Kanya, tulad sa nakatingin tayo na buhay ang Panginoong Sos at tayo naman ay mabubuhay sa pamamagitan niya. So dito, patuloy tayo sa ating inaalam yung kaluluwa natin, yung inner man natin na sinasabi ng salita niya, "The soul of the wicked are also conscious after the body dies." So atin itong napag-usapan, akin na naibahagi ang tungkol sa mayaman at kay Lazaro. Na namatay siya, naroon taglay niya, dala niya yung kanyang kamalayan, alam niya na wala na siya sa lupa, wala na yung kanyang kasiyahan, wala na yung kanyang kalayawan, wala na yung kanyang kayamanan, hindi na siya makakain ng anumang masarap na pagkain. At siya nasa lugar ng pagdurusa. Kaya dito makikita natin na kinakailangan natin ang resurrection, pagkabuhay na magbuli, ay ang pagbalik ng buhay ng tao na mula sa kamatayan. So dito, resurrection of the dead refers to the bodies coming to life again from the dust. Ang pagkabuhay na maguli ay inihanda ng Diyos doon sa mga namatay physical, na kung saan ang kanilang katawan ay inilibing, bumalik sa likabok, ngunit yung kanilang buhay, yung spiritual man, ay dinala ng Diyos. At darating, mag-ugnayin muli yung katawang lupa. Yun yung tinatawag na resurrection. Kapag ang isang tao na naroon siya sa tinatawag na spiritual death, ang tao na nasa spiritual death, wala siyang ugnayan sa Diyos. Wala siyang ugnayan sa Diyos kapag ang tao ay nasa estado ng spiritual death. Wala siyang pakialam sa salita ng Diyos. Wala siyang pakialam para alamin kung anong plano at layunin ng Diyos. Wala siyang pakialam sa salita ng Diyos. Wala siyang pakialam kung ano yung blueprint ng Diyos tungkol sa tao, tungkol sa buhay niya. Ang alam niya, mamuhay siya para sa kanyang sarili. Ngunit darating ang panahon kapag ang taong ito ay namatay, siya ang kanyang kapamakan. Kaya nga dito makikita natin ang pangakong pagkabuhay na maguli ayon sa Daniel chapter 12. Daniel chapter 12 verse 2. Ito'y pangako. Sabi dito,
And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Ito yung mga namatay. Lahat ng tao na namatay, na sumampalataya man o hindi sumampalataya, lahat sila yung mamamatay. At ang lahat ng physical o mortal na katawan na mula sa alikabok, sa labok, babalik sa labok. Ngunit darating ang panahon, bubuhayin ito ng Diyos. Ibabalik yung kanilang physical na katawan doon sa kanilang spiritual na katawan para mabuo muli ang tao sa tinatawag na resurrection. So dito sa John chapter 5 verse 28-29, dito rin makikita natin ang blueprint tungkol sa sinabi ng ating Panginoon Jesus. 28-29, sabi niya, "Marvel not at this, for the hour is coming, in the which all that are in the grave shall hear his voice, and shall comfort, and they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation." So darating lahat sa tao. Kapag ka ang tao namatay na walang Kristo, walang bahagi ang Diyos sa buhay niya. Kapag ang tao namatay na may Kristo, lahat sila ay bubuhayin yung kanilang physical. Kaya sabi dito, mabubuhay sila ang gumawa ng mabuti sa buhay na walang hanggan, at ang gumawa ng masama sa pagkabuhay din naman tungo sa kapamakan. So lahat may parte sa resurrection, magkaiba lang ang destinasyon. So nawa, patuloy nating alamin ang katotohanan nito na nais ng Diyos. Malaman natin. Nais ng Diyos ipaalam sa atin na ang pagkabuhay na maguli ay kaloob ito ng Diyos sa lahat ng tao. At kapag tinanggap natin ang Panginoon Kristo, meron tayong resurrection unto life. Ngunit kapag i-reject natin si Jesus, meron tayong resurrection unto damnation. Ang nga papunta sa kapahamakan. Kaya nga dito makikita natin, the soul of the righteous go to heaven after death. So ito yun man yung magandang blueprint na dapat nating malaman. Ang blueprint ng Diyos tungkol sa tao. So dito, the soul of the righteous go to heaven at death. Kapag kang matuwid, papunta sa kamatayan, patungo siya sa langit. Sapagkat pag namatay siya, susunduin siya ng anghel, tulad ng nangyari kay Lazarus. Ang sabi din na namatay ang bigar na si Lazarus, dinala siya ng mga anghel. Inakay siya ng anghel kung saan naroon ang ama ng pananampalataya na si Abraham. So dito, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, itong sabi ng salita ng Diyos ayon sa blueprint. Sabi niya dito, "We are confident, I see, and willing rather to be absent from the body and to be present from the Lord." So bakit sinabi ito ni Pablo? Sapagat si Pablo, hahatulan siya ng mga Romano. Pubuhutan siya ng ulo. At dahil siya ay pupugutan ng ulo, binigyan na siya ng Diyos. Dahil siya ipapatayin, binigyan siya ng Diyos ng unawa. Na hindi naman ang iyong kaluluwa ang papatayin, yung katawan mo lang. At hindi nila mapapatay ang iyong kaluluwa dahil may buhay na walang hanggan na yan nang tumanggap at nakinig siya at sumunod siya sa Panginoon Jesus. At naglingkod siya sa Diyos. Kaya sabi niya, siya may pagkakatiwala na handa siyang maging malayo sa kanyang katawan. Yun yung kamatayan. Ngunit sa kanyang paglayo sa kanyang katawan, yung kanyang spiritual body naman, mababalik, malalapit sa Diyos. So ito yung punto na sinasabi ng blueprint ng salita ng Diyos tungkol sa death and resurrection.
Pag namatay ang isang matuwid, sabi ng salita ng Diyos, the soul of the righteous go to heaven at death. Kaya dito naman sa Ephesians chapter 3, Ephesians 3 chapter verse 14 to Ephesians 3, 14 to 15. Ito ang sabi niya, salita ng Diyos. Wherefore I desire that ye repent not at my tribulation for you, which is your glory. For this cause, I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named. So, ibig sabihin, dito pinakikita na may isang talaan ng langit, ng pangalan ng bawat tao sa langit. Sa langit, sa lupa, ang talaan na ito ng pangalan. At kapag kaalam mo na yung pangalan ay nakatala na sa talaan ng pangalan ng mga tao ng Diyos sa langit, alam mo, nakahanda na ang tulad ng sinabi ni Pablo sa blueprint ng Diyos na ito. Sabi niya, of whom the whole family in heaven and earth. Darating ang panahon na tinatawag na General Assembly. Mga naninirahan sa langit, mga naninirahan sa lupa, pagsasamahin ng Diyos sa araw ng rapture. So dito, ating inaalam ayon sa Pilipos, ating inaalam sa buong kasulatan ng Diyos ang tungkol sa blueprint ng Diyos sa tao. Sa Philippians chapter 1 verse 21 to 24, ito naman sinasabi niya tungkol sa matuwid. Na kapag kang matuwid, namatay, siya pupunta sa langit. Sa 21 to 24, sabi niya, for to me to live is Christ, and to die is gain. For if I live in the flesh, this is the fruit of my labor, yet what I shall choose I wot not. For I am in strait betwixt two, having desire to depart and to be with the Lord, which is far better. Nevertheless, to abide in a place is more needful for you. So dito, kapag ang tao ay meron ng malawak na pangunawa patungkol sa pagkaalam sa blueprint ng Diyos sa buhay ng tao, alam niya na sa buhay niya meron siyang Diyos, meron siyang Kristo. Nalaman niya ang plano at layunin ng Diyos, nalaman niya kung anong kalooban ng Diyos at ginawa niya ang kalooban ng Diyos. At narito malapit na ang kanyang kamatayan sapagkat binaba na ang hatol. Ngunit habang hindi pa binababa ang hatol, gusto niya na bagamat siya patayin, alam niya na yung kanyang physical body, ito nakikita, ito yung nanggaling sa labok at ito ibabalik sa labok at ito ibabalik ng Diyos sa kanyang spiritual body sa time of resurrection. Kaya nga, kinakailangan natin malaman sapagkat sa Hebrews chapter 12 verse 23, Hebrews, ito yung tinatawag na General Assembly, yung pagtitipon ng sa araw ng pagkabuhay ng magulo. Ito yung tinatawag na General Assembly sapagkat yung spiritual body ng tao na nasa heaven na at yung physical body ng tao na naiwan sa lupa sapagkat bumalik sa labok, naroon na yun, nakahimla yun, yung image na yun ng Diyos na ibinigay niya sa tao. Kahit man namatay ang tao, may resurrection. Kaya magkakaroon ng pagtitipon sa langit. Sa 23, Hebrews 12:23, sabi dito, to the General Assembly and church of the firstborn which are written in heaven, and to God the judge of all the earth, and to the spirits of just men made perfect. Spirit and soul, magiging kompleto ito sa araw ng resurrection, sa araw ng pagtitipon. Mabubuo muli ang tao sa tatlong bagay: spirit, soul, body. Yun ang time of resurrection from the dead.
Purihin ang Diyos sa mga bagay na ito na ipinapahayag niya sa atin. Ibinigay sa atin yung kahabaan ng panahon para pag-aralan natin, ibahagi ang mga bagay na ito. Sapagkat bagamat sila ay mamatay, sila ng mga namumuhay ayon sa katuwiran, namumuhay ayon sa pananampalataya, bagamat sila ay mamatay, tulad sa sinabi ng Daniel, maraming nasa alabok, yun yung mga taong matuwid na dumanas ng kamatayan. Dumating ang kamatayan sa kapanahonang itinakda ng Diyos sa kanila. Magkaroon ng General Assembly, magkaroon ng resurrection, mabubuo muli ang spirit, soul, and body. Kaya dito, but the soul of the wicked go to hell, while the bodies go to the grave. Ito yun, mangyayari. Kapag ang tao namuhay, na wala siyang pagkaalam patungkol sa mga bagay ng Diyos. Hindi niya alam kung ano ang kalooban ng Diyos, hindi niya alam kung ano ang blueprint ng Diyos. The soul of the wicked go to hell, while the body go to the grave. So, ibig sabihin, kapag ang masamang tao namatay, ang kanyang katawan papunta sa libingan, ngunit ang kanyang inner body, yung kanyang kaloobang panloob na pantao, yung inner man niya, yung spiritual man niya, papunta doon sa pagkapahamak. Doon sa sinasabi na naglalagablab na apoy, dagat-dagat ang apoy. Kaya nga dito napakalaga, sapagkat ito ang sabi sa Isaiah 14, malaman natin na ang salita ng Diyos. Isaiah 14 verse 9, sabi dito, 14 verse 9, hail from beneath is moved to thee, to meet thee at thy coming. So dito makikita na ang taong masama pag namatay, hinihintay niya ang iyong pagdating sa lugar ng paghihirap. Sabi dito, hail from beneath. Ang impyerno, ang hell, na word na hell, ay nasa ilalim ng lupa. Kapag ang taong masama, ang taong namatay na wala siyang pagkakilala sa Diyos, pagkaalam sa blueprint ng Diyos, patungkol sa kanyang plano at layunin. Sabi ito, hell from beneath is moved today to meet thee at thy coming. Sasalubungin ka. Sasalubungin ka pa ng mga nasa kahirapan, nasa hell, sa impyerno, sa dangatang apoy, sa lugar ng pagdarusa. We-welcome ka niya, hihintayin ka niya, tatanggapin ka niya. Yan ang sabi ni Isaias, na kapag ka namatay ang isang masamang tao, siya papunta sa impyerno, ang kanyang katawan sa libingan. Kaya sabi si Isaiah, hail from beneath is moved to thee, to meet thee at thy coming, stirred up the dead for thee, even all the deep ones of the earth, and hath raised up from the thrones all the kings of the nation. So napakalaga natin malaman na kapag isang tao ay namatay, hinihintay sa impyerno ang iyong pagdating. Kapag ka namatay ang isang tao na wala siyang Kristo sa kanyang buhay. Purihin ang Diyos. At ganoon din ang sinasabi sa Lucas. Ang katotohanan ito ay makikita natin sa Lucas 16, yung taong namatay. Namatay siya, saan siya tinanggap? Sa lugar ng pagdurusa. Hail beneath. Sa ilalim, sa impyerno, naroon ang kanyang destinasyon, sapagkat tinanggihan niya ang panansus. Tinanggihan niya ang pananampalataya. Tinanggihan niya ang pagsunod sa Diyos. Tinanggihan niya ang pagkilala sa Diyos. Kaya saan siya napunta? Doon sa dagat-dagatang apoy, lugar ng paghihirap. Doon siya tinanggap, doon siya pinaghandaan, at doon siya napunta. So the soul of the wicked go to hell,
while the body go to the grave. So the body is the house of the inner man. Itong katawan natin, ito yung tahanan ng ating spiritual na pagkatao. Ayon sa Job chapter 4 verse 19, ito yung ating alamin. Ito yung blueprint ng Diyos na dapat nating malaman sa Job chapter 4 verse 19. Ito ang sabi, how much less in them that dwell in the house of clay. Them, spirit and soul. Siya nakatira dito sa luwad na katawan, na natirahan. House of clay, whose foundation is in the dust. So, ang foundation ng kapisikal na ito ay sa Genesis chapter 2, verse 7. God created man out of the dust of the ground. Ito yung pundasyon ng tao, ng pisikal ng katawan ng tao. Pero ang pundasyon ng panloob na pagkatao ng inner man ng tao ay mula sa Diyos. At ang dinala sa kasalanan ay yung ating soul, yung ating kaluluwa. Kinuha ng diablo at pinagharian ng diablo at ang kaluluwa ay sunod-sunod dito para dalhin ang tao sa kasamaan tungo sa kapapahamak ng tao. Ngunit kapag kinilala natin ang Panginoon Jesus, kapag sinampalatayanan natin ang Panginoon Jesus, darating ang panahon ng pagliligtas. So dito ating makikita sa 14:20 to, dagdag pa ni Job sa 14:20 to, but his place upon him shall have pain, and his soul with him shall mourn. Nakita na ni Job, pinakita sa kanya ng Diyos yung kaluluwa ng tao na mapupunta sa lugar ng pag-iirap. But his place upon him shall have pain. So meron siyang spiritual na katawan. Ang spiritual na katawan ito yung tinatawag na nakatira sa house of clay. Ito yun. Nakatira yung inner man na ito sa katawang lupa. Siya'y magdaramdam. At ang kanyang kaluluwa sa loob niya ay mananambitan. At ito yung nangyari ng taong nanambitan. Nasa lugar ng pagdurusa na kahit kapatak lang ng tubig mula sa daliri ay okay na para sa kanya. Sa Lucas, pinagtibay ng ating Panginoon Diyos. Kaya gaano kahalaga na ating malaman, ating alamin kung ano ang blueprint ng Diyos para sa tao. So dito, the soul and the spirit design, the body execute. So dito, ang ating kaluluwa at ang ating espiritu, ito'y magplano. At ang katawan, ang siyang gagawa. Kaya kapag dumating ang isipan na galing sa kasamaan, tapos makikipag-isa ang kanyang kaluluwa, ang kanyang katawan gagawa ng kasamaan, gagawa ng kalikuan, gagawa ng pandaraya, dahil yung kanyang spirit and soul ay nagpasunod sa kanyang katawan, kaya naroon yung pandaraya, panglalamang, panglilindang na kanyang gagawin sa kanyang kapwa-tao. At ito ang nangyayari sa atin, maging sa ating paligid, sa ating kapamalaan. Naroon yung pandiling lang, naroon yung panlalamang, naroon yung pandaraya. Dahil ito'y nagmula sa udyok ng espiritu ng kasamaan, mula sa udyok ng espiritu ni Jezebel, kaya't ang kanilang katawan ay kumikilos, gumagawa sa pagkagahaman, sa kayamanan at kapangyarihan. At ito ang nagpapasama sa tao. So, ang tao ay may tatlong bahagi, kaya meron tayong kamalayan tungkol sa sanlibutan. Ang kamalayang tungkol sa sanlibutan, ito itinuturo sa pamamagitan ng eskwelahan. Ito'y kamalayan sa sanlibutan. Ang ating kaluluwa naman ay magkaroon ng pagkaalam sa ating mga sarili. Ano ba dapat ating gawin sa ating sarili? Yun ang soul. Ang iniisip ng soul ay para sa kanyang katawan, sa kanyang physical.
kung paano niya mapabuti, paano niya mapahinga ito ng maganda, magkaroon siya ng magandang tahanan, magkaroon siya ng magandang damit, magkaroon siya ng lahat ng magagandang bagay sa mundong ito na kaya niyang kukunin niya para sa kanyang sarili. Ngunit kapag ang spirit natin ay may ugnayan sa Espiritu ng Diyos, ito naman yung magbibigay sa atin ng kamalayan patungkol sa mga bagay ng Diyos. So kapag ang Espiritu ng Diyos naging malapit tayo, magkakaroon tayo ng consciousness in our spirit ayon sa mga bagay ng Diyos. So dapat ating magkaroon tayo ng itong spiritual revelation, understanding the plan and purpose, the blueprint of God para sa ating mga buhay. So dito, ating tutunghayan ang sinasabi ng Diyos. Man has a will, making him in every sense a pre-moral agent and a responsible being. So dito, ang tao, yung spiritual man ng pagkatao, ay meron siyang kalooban na ginagawa niya para sa kanyang moralidad. So sa mabuting pamantayan ng asal at gawin, upang gawin niya kung ano yung mabuti. Pagpapasya. So, mayroon siyang pagpapasya para sa maayos na pamantayan ng pag-uugali. A pre-moral agent. So, pwede niyang gawin yung na malaya, na naayos, na maayos na naaayon sa panuntunan ng isang mabuting tao na mayroong mabuting asal. So dito, makikita natin sa John 3:16, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na ano ang layunin? Para maligtas at huwag mapahamak. Pero kapag ang tao na walang responsable, ang taong responsable, hindi niya ba tatanggapin yung offer ng Diyos? Hindi niya tatanggapin yung buhay na walang hanggan, bagkus tatalikuran niya ang Diyos para tanggapin niya ngayon yung kapamakan. Pero kapag responsable siya, ang isang kaluluwa na mayroon siyang pagpapasya, responsibility niya ang kanyang sarili, hahanapin niya ang Diyos sa pangalan ng ating Panginoon para huwag siyang mapahamak. So dito, ating makikita na ang salita ng Diyos dito sa John 7:17. John 7:17, ito ang sabi niya, ang blueprint ng salita ng Diyos. If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of myself. So dito makikita natin, na sino mang gagawa ng kalooban ng Diyos, malalaman niya sapagkat ipapahayag ito at ipapalam ito ng Espiritu ng Diyos. Para malaman niya kung ano yung aral at turo ng Diyos para sa kanyang sarili, para gawin kung anong tama, sapagkat ang man has a will, making him and every sense a pre-moral agent and a responsible being. So dito makikita natin na kapag ang isang tao ay responsable, gagawin niya kung anong tama. Gagawin niya kung ano yung ayon sa katotohanan, ayon sa Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya na dito sa Romans 7:18, itong sabi ng blueprint na pinasulat ng Diyos. Sabi niya, for I know that in me, that is in my place, do it no good things. For the will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. Ito yung responsable. May mga bagay na gusto niyang gawin, pero hindi nagkaisa yung kanyang spirit, soul, and body. Ang kanyang soul, may gutom at uhaw sa salita ng Diyos. Ngayon, ipapahayag sa kanya ang salita ng buhay para yung kanyang kaluluwang gutom magkaroon ng buhay, magkaroon ng lakas. Darating ang Espiritu na udyok ng Espiritu Santo, darating ang Espiritu na udyok ng masamang Espiritu, tatanggihan niya ang salita ng Diyos.
At pag yung ganyang salita ng Diyos doon na magugulumihanan ang kanyang katawan at ang kanyang kaluluwa. Kaya dito, sabi niya, hindi niya magagawa kung anong mabuti sapagkat divided ang tao. Ang kanyang espiritu may pagkikipag-ugnay sa espiritong masamang espiritu at ang kanyang kaluluwa bagamat mayroong pagnanais sa mga bagay ng Diyos. Dahil ang espiritu na mula sa masama umuudyog sa kanya na tanggihan ang salita ng Diyos. At may mga taong ganun at tumatanggi sa salita ng Diyos. At ang kanyang katawan tatalikod sa pakikinig, tatalikod sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sapagkat siya ay responsable. Hindi niya alam kung ano ang katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi niya alam kung ano ang blueprint ng Diyos sa buhay. Kaya nga dito, ating makikita ang blueprint ng Diyos patungkol sa tao. Sapagkat sa blueprint nito ng Diyos, malalaman ng tao kung ano ang nais at kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang layunin natin sa video ito ay upang ihayag ang plano at layunin ng Diyos sa tao. Sapagkat ang pangunahing layunin ng Diyos nang sinugoy ng kanyang bugtong na anak ay upang iligtas ang tao sa isang tiyak na kapahamakan. Hindi nagbibiro ang Diyos at hindi rin nagbibiro ang diablo para dalhin sa kapahamakan ang tao. Seryoso ang diablo at galit na galit ang diablo sa mga tao. Kaya nais niya ang tao dalhin sa pagkapahamak. Kaya naman ganoon din karagtog ang pag-ibig ng Diyos. Sinugod niya ang kanyang bugtong na upang sino mang sumampalataya huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay sa pamagitan ng kanyang anak, sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya dito, kinakailangan the body can be put off and put on. This requires separation from the other body. So dito makikita natin. Ito'y nangyari kay Pablo. Sapagkat si Pablo ay sa kanyang pagsunod sa Diyos, sa kanyang kapanahonan, marami ang mga pinatay dahil sa pagsunod sa Panginoong Hesus, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit kinakailangan natin malaman that our soul now are immortal, but our body are not. So kinakailangan natin malaman ang plano ng Diyos sa ating buhay. Sa 1 Peter, dito tayo magtatapos. Tatapusin natin dito sa 1 Peter chapter 4, 3 verse 4. Sabi niya dito, but let it be the hidden man of the heart, that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God a great price. So dito pala makikita natin na kapag ka doon sa ating espiritual na pagkatao, sa ating puso na lumayo na sa kasamaan, lumapit sa Diyos, sumampalataya sa Panginoong Hesus. Ito yung isang mga palamuti. Ito yung kababaang loob na dala ng Espiritu ng Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit na nakipag-ugnay sa Espiritu ng tao. At ang Espiritu ng tao magkikipag-ugnay sa Diyos. Ito yung pinakamagandang paningin na dapat makita ng Diyos sa tao. Sabi niya dito, let it be the hidden man of the heart, and in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God, great price. Mayroon napakalaking halaga sa paningin ng Diyos ang isang tao na ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang katawan may ugnayan sa Espiritu ng Diyos. Nawa,
sa video natin ito. At nawa mapanood nyo ng buo, malalaman nyo kung ano ang blueprint ng Diyos para sa tao. Sa Diyos ang papuri, salamat sa Holy Spirit sa panahon ng kanyang pagpahayag sa kapahayagan ito tungkol sa the blueprint of God para sa tao. Subscribe na po. God bless.